Dos. Sa araw na ito, aming dakila at makapangyarihang Aba Yahuwah, kami po ay lubos na nagpapasalamat na naman sa inyo sa panibagong yugto ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. At sa araw na ito, sa aming pagtatapos sa kapistahan ng mga tulda, kami patuloy na nagpapasalamat sa inyo, Ama, na patuloy niyo kaming ginagabayan. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na nangungusap sa aming mga diwa, sa aming kalugluban, sa aming mga puso. At patuloy kong dinadalangin sa inyo, Ama, na mga nagsisikap na makasunod sa inyong kalooban, ang bawat individual na ito, ay huwag mong pagsawaan. Huwag niyo kaming pababayaan. At maraming salamat din, Ama, sa bibigay sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan, both in spiritual, material, and physical. Ama, we can do nothing without you. Kaya sa inyo lamang kami kakapit, sa inyo lamang kami mananalig, at sa inyo lamang kami mananampalataya. Ikaw ang may likha ng mga langit at ng lupa. Ikaw ang may likha sa lahat ng may mga hininga. Ikaw ang may likha sa mga bagay-bagay na aming nakikita at hindi nakikita. Ikaw ang kabanal-banalang Amang makapangyarihan. Aba Yahuwah, pinapaintindi mo sa amin na ang pagtatapos, ang pagkumplito, for the complete of everything and the perfection of everything, Heavenly Father, ay ang pagdating muli ng aming Misaya upang maghari dito sa sanlibutan ito, upang pagharian ang inyong mga nilalang. Talay kundi ikaw sa walay katapusan, ang mahal na balaan. Imo lamang ang tanang kadungganan, pagtayo ko papasalamat. Sa inyo lamang ang lahat ng papurit, pagsamba at pasasalamat sa kabanal-banalan mong pangalan na siyang ibinigay mo sa aming Misaya, Yahuwah. Yada. Hallelujah. Hallelujah. Karapat dapat kang sambahin. Karapat dapat kang
papupurihan aming Ama. Hallelujah. Kadakilaan ang pag-ibig mo, kami ay aawit para sa'yo. Sasambahin kita, pupurihin ka, tunay na gaya mo, dakila ka. Kadakilaan ang pag-ibig mo, kami ay aawit para sa'yo. Sasambahin kita, pupurihin ka, tunay na gaya mo, dakila ka. Kadakilaan mo, sasambahin ko. Kadakilaan mo, pasasalamatan ko. At ang mga utos mo ang maging gabay ko. Kadakilaan mo, sasambahin ko. Kadakilaan mo, pasasalamatan ko. At ang mga utos mo ang maging gabay ko. Tunay nga Ama, sasambahin ko ang kadakilaan mo. Tunay na Ama, sasambahin ko ang kadakilaan mo. Hallelujah. Tunay nga ang kadakilaan mo, aming Ama. Hallelujah. O Ama Jehovah, ikaw ang aking gabay. Pag-ibig na iyong inalay ay walang kapantay. Aba Jehovah, ang ilaw ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay. Messiah Yahshua, ikaw ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Patungo kay Aba Yahweh, ang diwa mong banal, karunungan at pagmamahal, aking itataas at pupurihin kang tunay. O Ama Yahweh, ikaw ang aking gabay. Pag-ibig na iyong inalay ay walang kapantay. Aba Yahweh, ang ilaw ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay. Messiah Yahshua, ikaw ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Patungo kay Aba Yahweh, ang diwa mong banal, karunungan at pagmamahal, aking itataas at pupurihin kang tunay. Panalangin ko, Aba, na ako'y maging matibay sa bawat
pagsubok at biyaya. Ako'y magpapasalamat, Messiah, ikaw ang kahingaan, katotohanan at ang buhay, patungkol kay Abayawa. Ang diwa mong banal, karunungan at pagmamahal, aking itataas at pupurihin kang tunay. Aking itataas at pupurihin kang tunay. Aking itataas at pupurihin kang tunay. Hallelujah. Hallelujah. Dakila at makapangyarihang Aba Yahowa. Ikaw lang ang nag-iisang Ama na nagbibigay sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Messiah, ang iyong bugtong anak, Messiah Yahushua. Yada. Hallelujah. Oh. Oh. Hallelujah. Blessed be the name of our Heavenly Father, Aba Yahowa. At once again mga kapatid, mapagpalang araw ng banal ng kapahingahan, ikapitong araw ng week na tinatawag ng ating panibagong kalendaryo or reckoning ng tao sa araw. At ito din ang selebrasyon ng pagtatapos ng kapistahan ng mga tulda. Tinatawag itong solemn celebration of rest. In Hebrew dialect, sa ibang translation na meron tayo accessible para sa atin, tinatawag itong Shemini Atzeret. So, sa araw na ito mga kapatid, ay kung ating babalikan ang kasaysayan, lalong-lalo na nung ipinadala ng ating Ama ang ating Messiah, ang araw na ito mga kapatid, ang pagtatapos ng kapistahan ng mga tulda, ay ang araw din kung saan dinala ang ating Messiah, inihandog ang ating Messiah doon sa templo sa kanyang ikawalong araw mula nung siya'y isinilang. Ibig sabihin mga kapatid, hindi man nailatag ng word for word ang pagkasilang ng ating Messiah, ngunit kung ating babalikan ang kasulatan, okay, tika lang ha, sandali. Kung ating babalikan ang kasaysayan mga kapatid sa Biblia na tinatawag, ang pagsilang ng ating Messiah ay isang selebrasyon ng mga Israelita. This is the one of the major pilgrimage na tinatawag. Dahil sa Torah, naisalaysay doon
sa book of Leviticus, Numbers at saka sa Deuteronomy na mayroong 3 major pilgrimage na kailangan na ang mga lalaki, kailangan ng bawat lalaki ng mga Israelita ay pupunta sa pagtitipon doon mismo sa bayan ng Jerusalem. Sa Jerusalem. So, makikita natin dito mga kapatid na, di ba, ito'y very known story about the birth of the Messiah. Sa Greek translation, the birth of Christ. So, kung babasahin natin dito mga kapatid sa Matthew chapter 1 verse 18 tayo mag-umpisa, ito ang nakasulat. Now the birth of Yahushua took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, he was found to be with child from the Holy Spirit, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of Yahweh appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Yahushua, for he will save his people from their sin. All this took place to fulfill what Yahweh had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means Alahayam is with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of Yahweh commanded him. He took his wife, but knew her not until he had given birth to a son, and he called his name Yahushua. Okay. Titingnan natin dito mga kapatid sa ibang talata ang pagkalatag ng Luke chapter okay. Dito sa chapter 2 ng Luke, medyo mas inelaborate ni Luke ang kaganapan nung ang ating Messiah ay isisilang or naisilang. Verse 1 sa chapter 2 ng Luke. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with
child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth for his firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Okay. Dito, mga kapatid, ang naitala or itinala lamang ng mga Griego, kung mapapansin natin mga kapatid, hindi nila inilagay ang mismong kapistahan ng mga tulda. Hindi nila nailagay dito ang kapistahan ng mga tulda, kundi ang inilagay nila ay yung census na ginawa ng mga Griego. Tingnan natin ang na makikita natin dito paunti-unti mga kapatid, paano nga inedit or paano nga kinurap. Kaya nga sabi ni Oichi noon na the Bible was corrupted. Ang Biblia na meron tayo ngayon was corrupted. Agree naman tayo dyan. Okay. So, dito natin makikita, pero sa ibang account, sa Book of Chronicles and Book of Kings, nasusulat yung kanilang yearly celebration. Feast of First Fruit, Feast of Tabernacle, and babasahin natin mga kapatid para hindi tayo kumbaga hindi natin masasabing nagpapaano lang tayo. Okay. Okay. Exodus. Okay. Hallelujah. So, merong 3 pilgrimage ang siniselebrate. Maraming kapistahan mga kapatid ha. Ngunit ito ang 3 major pilgrimage na tinatawag ng mga Israelita na kanilang dadaluhan. Sila mismo magtitipon-tipon doon mismo sa Jerusalem. So dito sa chapter 16 ng Deuteronomy, mababasa natin ito. Okay. Dito sa Deuteronomy chapter 16 verse 16, ito ang nasusulat. 3 times a year all males shall appear before Yahweh your Elohim at the place that He will choose. Ano ba ang pinili ng Elohim na pagtatayuan ng kanyang templo, ang Jerusalem? Okay, these are the festivals. At the feast of unleavened bread, at the feast of weeks, and at the feast of both or tent, they shall not appear before Yahweh empty-handed.
every man shall give as he is able according to the blessings of Yahuwah your Alahayam that He has given you. So itong bakit natin binalikan ang Torah, na ang ating binasa naman ay yung pagkasilang ng ating Misaya dito sa chapter 1 ng chapter 2 ng Luke, okay, at ng chapter 1 ng Matthew. It is because, mga kapatid, atin lang kinuha ang significance, yung kapanganakan ng ating Misaya sa kapistahan ng tent or tulda. Dahil dito nakalagay sa chapter 2 ng Luke na kung bakit ipinanganak ang ating Misaya doon sa manger, doon na lang nailagay ang ating Misaya, dahil kung sa bagay, mga kapatid, na ipropesiya na yon ng ating sa ating propita, ng ating mga propita, ni Prophet Isaiah. Okay? Na yun ang kanyang sa kanyang kapanganakan, ito ang sasapitin niya. Bakit wala nang matutuluyan si Joseph at saka si Mary na nung pagpunta nila sa Jerusalem? Hindi lang ito dahil sa census na ginawa ni Caesar Augustus ng pagpapasensus, kundi ang lipi ni Israel ay pupunta talaga sa Jerusalem sa kapistahang ito, ay sa araw na ito, sa linggong ito, dahil kapistahan ito ng mga tulda. Kaya wala na silang lugar na matutuluyan. Okay? Dahil maliban sa Feast of Tents, meron pang nagaganap na kung bakit nga itinapat ni Augustus, ni Caesar, at saka ni Quirinius na siyang gobernador, ang pagpapalista at ang pagparehistro itinapat nila sa kapistahan ng mga Israelita, hindi lang mga Hudyo. Pero sa account na meron tayo ngayon, sa lalong-lalo na sa translation na Tagalog at saka Bisaya, Hudyo lang ang nailagay. Okay? Kita niyo, mga kapatid, paano na rin nila ini-edit. Okay. Itinaon nila ang census na ito dahil alam nila na pupunta lahat ng mga lineage ni Israel, ni Jacob. Kaya dito nila itinapat ang registration, the first registration na naitala sa kasaysayan ng Jerusalem. Okay? Noon ang Israel. Okay, sa buong Israel. Ngayon, mga kapatid, sa ating pagsiselebrate, sa unang araw sabi nga ni Kuya Odi, nung nagkausap kami, kaming tatlo ni Ate Mil, bakit hindi nyo na isama ito sa pagbubukas natin sa kapistahan ng mga tulda? No? Ay, oo nga naman. Kung bakit ba? Ay ang nasa isip ko kasi, mga kapatid, din dahil kumbaga nalalaman na natin ito dahil nga nung sa mga videos ni OH nga nailalarawan niya ito, na ipapaliwanag niya na ito. Anyway, for refreshing our memory, okay,
ito ang mga panahon ng pagninilay-nilay, panahon ng ating babalikan, at panahon upang maisa puso, maisa diwa natin, mailagay natin sa ating puso at isipan ang mga kaganapan, mga importanteng kaganapan, dahil ito ngang mga kapistahan nating sineselebrate ay siyang tanda ng ating alahayam sa kanyang mga lipi, sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga mananampalataya. Okay. So, ang araw na ito ay yung ika-8th day ng selebrasyon. At ang araw ding ito, sa araw ding ito, dinala ang ating, tingnan nyo mga kapatid ha, isa pa na pagpapatutuo natin na, kasi sinasabi sa verse 1 ng chapter 2 na pumunta lang sila si Joseph at saka si Mary dahil sa registration. Okay, ilang araw pa talaga ang registration na yon, di ba? Kung titingnan natin, siguro 2 araw o 3 araw, pinakamahaba na registration kung titingnan natin ha. Kung bakit, tingnan natin mga kapatid. Patuloy nating babasahin ang talata. Okay. Verse 8 na tayo. And in the same region there were shepherds out of the field, keeping watch over their flock by night. And the angel of Yahweh appeared to them, and the glory of Yahweh shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news for great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Messiah, the Alhayam. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in a swaddling cloth and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising Alahayam and saying, Glory to Alahayam in the highest, and on the earth peace among those with whom he is pleased. With the angels went away from them into heaven. The shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see these things that has happened, which Yahweh had made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising Alahayam for all they had heard and seen, and as it had been told them. And at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Yahushua, the name given by the angel before he was conceived in the womb. And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to Yahweh, as it is written in the law of Yahweh. Every male who first opened the wombs shall be called holy to Yahweh, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of Yahweh. A pair of turtle doves, of 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And he had been revealed to him
by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Adon Messiah. And he came in the spirit into the temple, and when the parents brought that in the child Yahushua to do for him according to the custom of the law, he took him in his arm and blessed Alahayam and said, Jehovah, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, that you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and for the glory of your people Israel. So, dito nga mga kapatid, ating binasa ang referensya ng pagkasilang ng ating Messiah at ang kanyang pagkaalay or inaalay niya siya doon sa templo on the 8th day. Okay. Bakit? Nataon lang ba? Coincidence lang ba na sa ikawalong araw ay magkakaroon ng Holy Convocation sa Torah at dito sa pagkasilang ng ating Messiah? Mga kapatid, so far, tayo'y nagagalak at nagpapasalamat sa ating Ama na ipinagkaloob niya sa atin ang understanding concerning the Torah, concerning the laws, statutes, and decrees of our Alahayam. Ni minsan sa buhay ko mismo, ako, nung tayo'y namulat sa sanlibutan ito, hanggang tayo'y nagkaedad, hindi ko lubos maisip na meron palang ganito. Dahil ang nakamulatan nga natin na relihiyon o sikta na nagtataguyod sa atin sa spiritualidad na tinatawag ay ganun-ganun lang, diba? Routine na ibig sabihin baka sabihin naman nila na kayo rin routine lang naman ang ginagawa ninyo sa pagsasamba. Oo nga. Ngunit kung ating ikukumpara ang pagsunod natin noon at ngayon sa ating may likha, hindi hamak na mas umaakma tayo sa pagsunod sa mga nakasulat dito at sa mga hindi na isamang libro dito sa tinatawag na Biblia. Ang daming kulang noon. Ang daming sinisipa noon. Ang daming winaglit, ang daming kinuha. May mga dinagdag na mga man-made rules noon. Ngayon, ang pinagsikapan natin na masunod ay ang mga nakasulat mismo sa kasulatan na walang tinatangi. Walang tinatanggi. Pinagsikapan natin na lahat ito ay masunod. Di ba? Di ba maraming sakripisyo, maraming mga panahon na sakripisyo para sa katawang lupang ito, no? Dahil nga sa nakasanayan. Wala tayong i-celebrate na mga kapistahan na ganito. May mga sinisilibrate tayong kapistahan ng mga pagano, kapistahan ng mga santo-santita, which
mismo ang binigyan ng kapistahan ay I really believe, mga kapatid, mismo ang mga santo na tinatawag ay patuloy na umiiyak sa kanilang kinaroroonan, sa kanilang kinalalagyan ngayon. Patuloy itong nagsusumamo, umiiyak sa ating alahayang, na nagamit pa ang kanilang mga pangalan, nagamit pa ang ilang pagkatao sa diversion ng pagsasamba at pananampalataya. I really believe, mga kapatid. Bakit? Tingnan nyo. Ang known na story about ni Lazarus at saka ng mayamang tao. Both sila ay namamatay. So nag-uusap, merong buhay sa kabila ng buhay na meron tayo ngayon. Kaya 'di ba, ang rich man, ang mayaman, nagsusumamo doon kay Abraham na ipapadalang muli si Lazarus upang mapagsabihan ang kanyang mga kapatid na hindi tama ang kanilang sinusunod, na nagsusumano muna, ipapadalang muli sa libutan si Lazarus upang mabigyan sila ng babala na hindi mapupunta sa kanyang kinalalagyan. Tormented place. Malungkot man, nakakalungkot man, mga kapatid. Pero sabi ni Abraham na hindi na pwede. Kung ayaw nilang maniwala sa mga taong itinalaga ng ating alahayam na siyang magbibigay babala sa kanila, wala na tayong magagawa. Kahit pa ipapadala pa natin si Lazaro, kahit may patay pa na mabubuhay, kapag ang kanilang mga puso at isipan, ang kanilang mga buhay ay tinitigasan na nila ang kanilang mga puso, ayaw na nilang tumanggap ng mensahe ng alahayam, kahit magpapadala pa tayo ng buhay, di ba? May conversation na nangyayari. Bakit tayo napupunta dito, mga kapatid? Dahil sa ating mga buhay ngayon, nakakalungkot rin isipin, kahit mga malalapit natin na kaibigan, kahit malalapit natin na kaanak, kadugo natin, hindi naniniwala sa ating mga sinasabi, sa ating mga babala, sa ating mga inilalahad. Nandyan naman sa Biblia, nandyan naman sa kasulatan ang ating mga sinusunod, nandyan naman sa kasulatan na kanila ding binabasa ang ating mga sinusunod, kung bakit ayaw nilang maniwala, kung bakit ayaw nilang tumatalima, bakit inaayawan nila. Kahit sa simpleng pagkain na lang, kahit sa simpleng dietary law na lang, bakit ayaw nilang sundin? Bakit inaayawan nila ito? Kung bakit? Dahil nga, mas pinapakinggan nila ang mensahe ng makamundo kaysa makalangit. Kaysa mensahe ng kaligtasan, ng kaayusan na inilalahad ng ating maylikha. Sino naman ang nagsasabi? Sino man ang nagbabawal sa mga pagkain na ipinagbabawal? Hindi tayo. Ang ating alahayam. Bagkus maririnig natin, kain kayo dahil wala naman sinuli. Okay, matakot, wala naman sinuli. Bakit? Sinuli ba ang gumagawa ng batas, ng utos?
Hindi sinuli tagasunod lang din. Huwag kayong maniwala, wala si Udi Kain kayo, wala si Udi. Wala si Melinda. Ang pagsunod ay hindi ganun. Ang pagsunod sa ating alahayam ay hindi ganun. Na matatakot ka lang, re-respeto ka lang dahil kay Udi, dahil kay Melinda, dahil kay Nuli. Hindi. Re-respeto ka lang dahil sa iyong kamag-anak, dahil sa iyong kaibigan, dahil sa iyong kapatid. Hindi. Sabi nga ni Apostol John sa Book of Revelation, nung ang ating alahayam ay nagsasabi sa kanya ng mensahe, ikaw mismo, tayo mismo, ako mismo ang haharap ng hatol sa mga pinaggagawa natin. Kung ang kaligtasan na ating nakakamtan ng tao ay saved by grace alone, wala na sanang sinasabi ang Book of Revelation na hahatulan tayo ng naaayon sa ating mga gawa. Bakit? Sa hatol, may gawa na sinasabi. Kung we are saved by grace alone. Diba? Kung we are saved by grace alone, through faith, patay ang pananampalataya. Faith without works is dead. Tingnan nyo, doon pa lang ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ngayon, kung ikay nananampalataya sa ating Ama, nananampalataya sa ating may likha, bakit hindi mo sasamahan ng gawa? Ano ang sinasabi niya? Nung isang araw, mga kapatid, I am amazed. Although, this man, yung inimbestigahan na pulis, Colonel Espinido, although ang kanyang mga banat doon ay dahil siya ay nagiging Christian na tinatawag, pero may punto siya sa kanyang mga sinasabi. Nagko-quote siya ng mga verses sa pagdinig ng Kongreso sa kanya. Ako'y nagagalak nung sinasabi niya, sino ba ang ating kinakakatakutan? Ang papatay ba sa katawang lupang ito? O ang pwedeng pumatay sa katawang lupang ito at sa ating mga kaluluwa? Oo nga naman. Sino ba ang nire-respeto natin? If you respect a single person, or if you respect someone, nakapareho mong tao, okay yun. Pero kung nagrespeto ka lang sa isang tao at hindi mo nire-respeto ang lumikha ng taong yun, ay, nakakatakot yun. Bakit? Pareho lang kayong tao. Pareho lang kayong nagkakamali. Kaya nga yung mga nag-idolize ng tao, ng kung sino mang tao, ng mga sikat, tingnan nyo ang buhay. Ang mga iniidolo nila, nung nakita nila na may mga failures pala, malaking mga pagkakamali, ayun, nakakamali din sila. Bakit? Tao ang tinitingnan. Kaya nakalatag sa kasulatan sa Book of Hebrews, looking unto the Messiah, the author and the finisher of our faith. Doon lang tayo. Ang Messiah pa rin, ang pinaka-perpektong tao
na nabubuhay sa mundong ibabaw na ito ang siyang nag-iisang halimbawa, example na ating matitingnan. Paano siya namumuhay bilang tao, paano siya sumunod sa kautusan ng ating alahayang na kanyang ama. Paano niya sinusunod, ino-obey ang utos ng ama. Yun. Ang pinaka-perfect example, the Messiah is the perfection of everything who will follow the Torah of our Allah. Siya ang pinaka-perfect because He is the living Torah. Siya ang nagiging buhay na Torah. Dahil siya ang nagpapatutuo, siya gumagawa nito. Siya mismo gumagawa nito. Siya ang nagsasabi, hindi ako pumarito upang i-abolish ang law at ang mga propita, kundi gaganapin ito, tutuparin ito, gagawin ito. Ngunit ang tao, purely tao. Anyway, nung naisilang nga ang Messiah dito sa mundo ay he is a man. He's just like us. Na nasasaktan, nagagalit. Baka sabihin yung hindi nagalit ang Messiah, nagalit. Nag-wild pa nga eh. Nag-wild sa templo. Di ba? He is a man. Those times, kaya nga siya pinarangalan ng Ama. Dahil He is an obedient Son. Kahit napakahirap na gawain, ginawa niya. Kaya siya ang pinaka-perfect example. Siya ang pinaka-perfect na ifa-follow ng bawat mananampalataya. On following to the decrees, statutes, and commandments of our Allah. Kaya naisilang siya hindi sa December 25. Malinaw na malinaw yun sa kasulatan. At kahit Christian, naniniwala dyan. Pero nakikiselebrate pa rin ng December 25. Sorry. Pagkasilang ng ating Messiah, merong significant sa kapistahan, appointed times na itinakda ng ating Ama. Sa kanyang pagkamatay, appointed times ng ating alahaya sa kanyang itinakda. Ngayon, anong masasabi natin dito, mga kapatid? Coincidence? Hindi. Nailatid. Meron na itong nakaplano na ito ng ating Ama. Kaya patuloy natin pagsikapan, mga kapatid, na masunod ang kanyang mga tuntunin. Na walang tinatangi, walang tinatanggi, walang itutulak, walang kakabigin sa mga kasulatan na meron tayo ngayon. Lahat ng mabubuti, yun ang ating sundin. Lahat ng ikakabuti para sa atin ay ating susundin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, once again, sa muli, I am encouraging you. Ako'y nag-i-encourage sa bawat isa. Patuloy lang tayo sa ating pagsisikap na masunod ang kalooban ng ating alahayang. Ano ang kanyang kalooban? Lahat ng mabubuti, lalong-lalo na ang pinaka-heart, pinaka-puso ng kanyang utos. At ito ang kanyang karakter.
pag-ibig. Pag-ibig ang siyang mamumutawi sa ating mga puso, sa ating mga buhay, upang magagawa natin ng tama ang utos ng Ama at ang ating mga responsibilidad sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran. Hallelujah. Be blessed, and once again, happy celebration of Shemini Atzeret, the 8th-day solemn assembly at ang pagtatapos sa kamistahan ng mga tulda. Be blessed and shalom. Sana ay naiparating ko ng nasisimplified ang mensahe ng ating alaya. Be blessed. Hallelujah.